So, sunduin si teacher. Baliktad, baliktad. Ito. Ito muna. Okay. Tara. Tingnan natin si teacher. Kailangan ko na talaga yung ano sinasabi ko, yung merong shock absorber na phone holder. Kasi kapag nalulubak pala ako, natatanggal na off, nakukurap, nag-i-stop yung recording. I think isa yun so observe ko kapag may pag may shock absorber na yung phone holder, yan na natin, i-record tayo. Tingnan natin pag okay, di goods. Masyado kasi mabigat dito sa helmet ko, tsaka malikot ang ulo ko. Yung lagi akong lumilingon, mahihilo kayo pag pag yung helmet mounted. Pag ganyan, dito lang sa manibela mounted, at least yung galaw lang ng manibelang problema nyo, yun lang ang lilikot. Today is January 2, Wednesday. Sabi ng teacher Wednesday ba? Mga 12:30 na ganyan, 12:35 ganyan. January 2. Yung home equipment gym ko, hinilang ko ng foam 4. Kano ba yun bili ko doon? Parang 200 sa Paris parang ganun so 400 lahat, free shipping na. Yun yung bilog na na para hindi masakit sa legs yung bakal kapag nagle-leg raise ka pag nakaupo. Excuse. Naikabit ko na yung 3. Sana lang. Lalaspag ang lakas makalaspag ng ng ihi ng aso. Kaya pala ganun na lang pag-iingat ni Kiel na na si Kiel pala yung pamangking ko, na na wag paihian ng aso yung rim ng gulong. Nakakita rin ako sa mga kapitbahay ko, natanong ko, sabi ko, para sa ihi ng aso ba yan? Kasi nakaparada sila sa kalsada. Nakaparada sila sa kalsada, tapos yun nga, yung mga gulong may cover ng plastic. Actually hindi yung rubber ang pinoprotektahan, walang kwenta yung rubber, yung yung mugs. Yan. Kaya ko lang sa rubber. Iba yun naman siguro yung rubber. Pero yung mugs talaga yung sisirain ng acid ng ihi ng aso. Kahit siguro ihi ng tao.
So Japex yung ano, sa tingin ko Japex yung ano yung relo dito sa ano sa motor. Yung pang motor talaga na relo kasi napalitan na ng battery ay umandar tapos ah pinaandar na nung gumagawa ng relo, ngayon namatay na naman ulit, nakakatamad na ibalik. Battery binili ko isang banig, baka nga yung battery na tinanggal ko dun ayos pa ngayon meron ng relo pinadala sa akin galing Amerika. Sabi nung nagpalit ng battery, maganda raw yung makina, parang Japan. Sabi ko Japan ba? Japan, pag sinabi kasi Japan maganda na makina ng relo, na mga nilalagay sa mga copy ba. So iniisip ko, total nakita ko yung makina nun tsaka makina nito, ano kaya kung pagpalitin yung relo, diba? Ano kaya kung pagpalitin para yung makina nito matibay? Naisip ko lang, tatanong ko yun dun sa ano, pero tatanin ko yung relo kong isa, hindi ko pala dalang ngayon, tsaka sa Marikina yun gagawin namin ngayon, teacher. Yung mga weekend escapades namin ni teacher wala sobrang busy. Yung ano namin, yung kisame namin sa bahay, kasi tumutulong nga naman yung bahay. Excuse, kaya nabulok yung kisame. Ngayon, sabi ko, ang project ko, putek. Sabi ko, ang project ko, yung bubong, which is partially nakuberan ko na, kasi yung plastic cover na makapal, mahal ang bili ko doon. Yung ginawa kong cortina sa aircon, pinakamakapal na available, binili ko doon sa Baclaran, para soundproof na rin, kasi inisip ko para pag nagkakaraoke kami na this oras ng gabi, okay lang na naka-aircon ganon. At super effective talaga. Yung tipong nasa kusina yung kausap mo, no? Tapos may sasabihin ka dun sa tao sa kusina, kasi dun yung cortina hindi kayo makakaintindihan, magsa-sign language kayo wala naman kami alam sa sign language. Ano sabi mo? Tubig, so effective siya. Kaya lang lately ang hirap niyang may nagka-problema dun ano problema dun? Basta ang hirap niyang i-unravel tsaka iligpit. Ang hirap, very laborious. Kaya tapos yung pagitan pa niya, ako ba yun sumisipol? Ako ba yun? Mali nga. Tayo. Hindi. Very laborious yung pag niya, pag tawag nito, pag unravel niya. Bihira naman kami mag-aircon, bihira kami mag-karaoke. Ginawa ko, bumili na sa Shopee yung manipis lang na cortina plastic na may magnet, which is effective. Hindi mo kayo nagkakaraoke nandis oras ng gabi. Kaya yun ang pinalit. Ngayon, dahil doon, yung nakakabit na cortina doon, na ang tawag nila doon PVC, yung nakakabit doon, yun ang pinantapal ko sa bubong. Siyempre ni-layer ko from bottom, layer pataas, diba ganun yun, para yung tubig pa overlap, ganun. Effective. Kasi from years and years laging tumutuloy, nasira na nga yung kisame na pinaayos namin. Kahit anong pintura namin sa bubong, kami, karpintero, palit ganito, palit ganon, hindi talagang tumutulo pa rin. Parang ang namin, assessment namin, kung hindi rin lang magpapalit ng bagong yero at ng bagong kahoy, kasi yung kahoy inanay na, yung Coco Lumber, yung original na bahay na yun, hindi talaga titino yung maayos yung bubong. Isa pa, ang malakas talaga na makapag-degrade ng yero is yung dahon. Yung lugar namin, sangkaterba yung puno, kay Mito, Sampalok, yung puno na hindi ko alam anong tawag doon, na may gulay na ginugulay daw yun, yung parang maliit na yung bulaklak nun parang maliit na cauliflowers, yung laki ng lansones, na parang parang saluyot madulas. Yun, lakas magdahon nun. Nakakatawa yun kasi kinakain ng aso yung dahon ng pag nahulog, pag natuyo. Anyway, so yun, ang daming sumisira ng bubong. Kaya sabi ko, ang solusyon dito,
tawag nito. Ang solusyon dito pansamantagal is yung PVC. Pero wag ka, ang mahal ng bili ko sa PVC na yon, PVC plastic, yun yung ginagamit siguro sa lamesa, ganun. Makapal na to eh, makapal na version to eh. Hindi ko alam kung ilang mm yun eh, siguro mga 3mm, ganyan. Makapal, pinakamakapal na meron. So effective siya kasi number one, although meron siyang angkla, mga bote ng mineral na ng soft drinks na yung tubig, inangkla kong ganon. Hindi siya nililipad dahil mabigat siya. Ngayon, may manipis na version kasi nun, parang saan ko ba nabili yun? May manipis na version ako nun eh. Yun ang nilipad kahit na may angkla. So sabihin effective yung mabigat na plastic. Yung kasi may bagyo na dumaan eh. Yan. Kaya lang hindi ko pa sakap yung buong bubong, kaya yung mga ibang part I'm expecting na tutulo yun. So kailangan kong ma-project yun. Mahal. Kailangan isang rolyo bibiling ko. Yun lang talaga solusyon. Kung hindi man lang ako magpapalit ng yero at magpapalit ng kahoy na pamakuan. Yun. Which is big budget Big budget yun. Nagpintura nga lang kami. Nagbulkasil eh. Kami ni teacher kami na yung nag-labor Hindi. Paano ba? Ano yun eh? Pandemic yun eh. Nagpintura kami, bumili kami ng bulkasil. Ang laki na nagastos namin. Siya gumastos yata nun eh. Basta malaki. Tapos nung hindi pa rin effective, nagbayad kami ng karpintero. Pinuklat niya yung yero, binalik din, pinalitan. Nagpalit lang siguro may isang yero, ganyan, dalawa. So gumastos din, siguro 15,000, 5,000, ganyan. O, di ba magkano rin yun? O, tapos tumutulo pa rin. Among doon sa mga efforts na yon, yung plastic lang talaga. Kasi nakakita ko sa mga kapitbahay ko, naglalagay sila trapal, luna. Ako tinry ko trapal trapal incheck yung kulay kulay gray. Usually yung blue sack tawag doon eh. Pero sa Shopee merong nagyayabang doon na 30 years daw, di ba? Makapal daw na na incheck sako. Blue sack. Effective siya pag hindi napapatakan ng dahon. Since napapatakan nasisira din. Effective siya for a time lang. Hindi naman 30 years, baka mga 30 days. Anyways, so matutuwa ka ng ilang araw na wala kang tulo. Bala ko, titingin ako ulit doon sa Divisoria. Bibili ko isang rolyo kung magkano man yun. Kasi nagtanong ako dito sa Cubao. Meron dyan sa Aurora Boulevard sa St. Jose. Bilihan na Luna. Meron siya isang rolyo, 8,000. Pero hindi siya ganun kakapal eh. Siya ganun kakapal. Tsaka hindi ko natanong kung ilang metro pala yun. Sabi, hindi rin alam nung nagtitinda eh. Isa pa, wala silang stock. I-order pa daw. Kung gusto ko ng ganun kakapal. Pero, 8,000 daw yun mahigit. So yun. So kung makapal sa Divisoria, maganda ako at 10,000, di ba? Project ko yun. And 10,000 na yun, siguro malawak-lawak na yung masasakop mo. Nga lang, hindi pa lahat. Ganun talaga kapag madahon eh. Diba? Diba nga sa probinsya yung mapuno. Kaya pala nipa yung bubong nila kasi at least yung nipa, mahulugan ng dahon. Okay lang kasi may net naman yun, diba? Pag dito yung and dahon, yung lalo na yung dahon na sa amin, yung sampalok, pinong-pino yun eh. Talagang sisira yun ng bubong mo, ng yero mo. Lagi mong nililinis yun, winawalis. Sino ba naman may oras magwawalis ng linggo? Sino mo busina na yun? Yung sahig nga lang sa likod eh. Ba, halos kanina lang nandoon ako, hindi ko kaagad nawalis. Bubong pa So madaling sabihin, madaling i-schedule, pero kailangan mo ng matinding dedikasyon, which is impossible, which is not realistic. Kaya nga ang pinaka na talaga doon is yung plastic na makapal, solution doon.
Para maipunan man ng dahon, edi may laban pa rin, hindi naman mabubulok yun eh. Kahit mabulok pa yung dahon doon sa PVC. Ano yung plastic? Clear plastic yun. Yung clear plastic na makapal. Yun ang lang ang solusyon doon. Popondahan ko yung mga 10,000. Aabot kaya o hindi? Sa ngayon, malaki sa problema ko sa bayarin ko sa bangko. Yung bangko na napautang sa akin na 270k ganyan. Ipinautang ko, suki ko na yon. Kaya lang nagsasabi siya na may problema siya ngayon, hindi ako nabayaran. Paubos ko yun sa kanya, pera ni teacher, pera ng kuya ko. Paubos ko. Ay mahigit kalahating milyon, wala siyang pambayad. May pasweldo niya sa tao, nagastos niya, etc. Yun ang problema pag napautang ka eh. Suki ko yon cash. Kaya lang parang syempre gusto kong kumita yung pera na pinautang sa akin. Syempre may laki interest nun. Ipinautang ko sa kanya sa materyales nga lang sumablay siya. Kaya yung bayarin ko sa bangko nun 12k plus itong keso, hindi pa bayad. Ayaw kong bayarin. Babayaran ko yun ng sarili kong kita, hindi manggagaling sa kanya monthly. Yung battery 3 plus mga ganyan, ayaw kong bayarin. Kasi nga hindi pa niya ako nababayaran. Wala siya daw pambayad, magbebenta na daw siya ng equipment, etc. Sabi ko nga kanina, yung kuya ko naniningil na sa akin, yung tao na pinagutangan ko naniningil na sa akin, si teacher, minumura na si engineer. Kasi may nasasabi na si teacher doon eh. Yung una kasi, yung huli kasi niyang utang na worth 37, inabot siya ng tagal mabayaran. Kaya nagagalit si teacher. Biro mo yung 37 lang, hindi niya mabayad-bayaran. Yung pa kayang kalahating milyon, mahigit 650 to be exact. Kaya kinagagalitan ko ni teacher. Kinonvince ko pa naman siya na hindi, nagbabayad yun, nadidelay lang. Tapos ngayon 6 months mahigit, July 31. Anong petsa na? Anong taon na? 2025 na. Kaya sabi ko, engineer kanina, sabi ko sa kanya, yung sasakyan mo ano mo sa akin, yun ang ipaiwan mo sa akin, sabi ko gano'n. Sa ako na po problema yun, sa kuparada yan. Tapos yung monthly na lang bayaran mo na na interest. Nasin niya naman, di lang siya nagre-reply pa. Si yung kuya ko, yung Fortuner niya, galing sa ganon yun eh. Actually, kulang pa daw yun eh. Galing sa ganon yun, yung utang sa kanya na pinull out niya. Yung ko naman ng sasakyan, walang paradaan sa amin. Kita nyo naman gano'ng kasikip yung kalsada sa amin. Ang sasakyan niya, Mitsubishi Pajero. Ano ko, anong model yan? 2016. Napudpud na yung gulong. Ewan ko, nag-maintain pa yun. Pudpud yung mga gulong, asing kalbo eh. Pag di pa niya nabayaran by February or March, ano ba, iniwan niya sa akin, pag di pa niya nabayaran, kailangan ko ng subasta yon, ang tawag nun, kailangan ko ibenta yon. Kung umabot sa 650, good, paid na siya. Pag sumobra, interest na lang yon. Pag kulang, nasa sa kanya na yun kung babayaran niya pa. Siyempre dapat lang, di ba? Magkano ba Pajero ngayon? Kasi yung Fortuner nung sa utol ko,
Ganun din pala, ganun din pala. Nasa 600 yung worth ng ikinalta sa utang daw. Nung nakuha niya yung ano niya, Fortuner niya. Kung si teacher tatanungin mo, ba syempre gusto niya puti pa. Yun ang bet niya na kulay. Pero ako, naku, napakahirap mag-maintain ng sasakyan. Sabihin mo na may paradahan, napakahirap mag-maintain ng sasakyan. Kaya syempre yung pera na yun, kailangan ko yun. Pampaikot ko yun sa pag-aahente ko. Kasi syempre, ka-engineer, gamit niya rin yan sa pang-araw-araw niya, sa pag-i-engineer niya, pagpunta-punta sa mga site. Nagsasabi siya, naghihirap na daw siya, wala siyang kahanda-handa sa Pasko, sa New Year, ganyan, naghihirap na daw siya. Kaya bago pa siya totally bankrupt, kailangan ko na mag-pull out ng gamit. Hindi naman ako magpapadamay sa paghihirap niya. May malaking aso rito sa malaking aso sa kanan. Ay, saan na yun? Laki, dalawa, kulungan. Nasa loob ng bakod. Lagpasan ko na pala. Next time na lang. Kanina madaling araw dito. Sinati ko si teacher. Aga namin 5:13. 5:30 nandiyan na kami. 5:03, 5:30, 5:03. Yung simbahan na yung dinaanan natin kanina. Maliwanag yung paggabi. Siyempre madilim pa, alas 5. Ilang lamesa yung dalawa? Tatlong lamesa. Nagiinuman, mga naka t-shirt na kulay green, kung ano mang department nila. Alas 5 na, Red Horse, ganyan. Ano mang pulutan nila, di ba? Sarap buhay. Pero hindi mo mapainom ng gano'n. Sobrang unhealthy na yan. Happy New Year. Yan na. Tawagan ko na si teacher. Okay, bye.